Ang tilapia ay pangalawa sa mahalagang isdang pinaparami sa bansa. Ang isdang ito ay nagbibigay ng mataas na uri ng protina sa hapagkainan ng maraming Pilipino sa murang presyo, kaya't binansagan itong aquatic chicken. Mabilis lumaki ang tilapia at dahil sa makabagong teknolohiyang isinusulong ng BIFAR, laganap na ang pagpapalaki nito sa mga palaisdaan. Marami na ring strains ng tilapia ang na-develop dito sa Pilipinas. Pangunahin sa mga ito ang Get Excel tilapia na pinapalaganap ng BIFAR. Ang tilapyang ito ay mabilis na lumalaki at malakas ang resistensya sa sakit. Meron na ring tilapia para sa tubig alat o saline tolerant at tilapyang panlamig o cold tolerant na para sa malamig na lugar tulad ng Cordillera. Mayroon ding pula o red tilapia na maihahanay sa mga mamahalin o high-value fish. Malaki ang potensyal ng tilapia sa export market kung kaya mahalagang ligtas ito sa sakit at sa mga mapanganib na residues at toxins. Dito pumapasok ang Hazard Analysis Critical Control Point o HACCP system at ang Code of Practice for Sustainable Aquaculture na ipinapatupad ng BIFAR upang masiguro ang pangkalahatang kalusugan ng mga consumers at ng pangisdaan. Ang tilapia ay maaaring palakihin sa palaisdaan o fish pond, hawla o fish cage, tangke, hapa, at fish pen. Ating talakayin ang dalawang pangunahing paraan sa pagpapalaki ng tilapia. Ang fish pond culture na kung saan hinuhukay ang lupang malapit sa pagkukunan ng tubig upang gawing fish pond, at fish cage culture na kung saan pinalalaki ang mga tilapia sa mga hawlang inilalagay sa mga tubig tabang tulad ng lawa, ilog, dam, sapa, at mga bahaing lugar. Maaari din itong gawin sa tubig alat tulad ng look at mga tagong lugar sa tubig dagat na protektado sa malakas na hangin, agos o alon. Ang pagpili ng tamang lugar para sa gagawing palaisdaan ay mahalaga para makasiguro na hindi masasayang ang puhunan. Kinakailangan ng masusing pag-aaral sa lugar tulad ng mga historical data ng nakaraang 10 hanggang 20 taon. Mga dapat nakatangian ng lugar. May siguradong panggagalingan ng tubig sa buong taon tulad ng irigasyon, ilog, bokal at balon o deep well. Maaari ding gamitin ang tubig ulan. Ipasuri ang tubig sa BIFAR o ibang sangay ng agrikultura sa inyong lugar upang malaman kung angkop ito sa pagpaparami ng isda. Madaling marating o may daanan ng sasakyan at malapit sa merkado. Mainam kung may elektrisidad at linya ng telepono. Ang latag ng lupa ay patag para mas mabilis at mas mura ang pagpapagawa ng palaisdaan. Maaari ring gumawa sa lambak. Dapat pag-aralan ang latag ng lupa upang matukoy ang tamang lugar para sa pasukan at labasan ng tubig. Ang uri ng lupa ay lagkit o clay upang maiwasan ang problema ng pagtagas ng naimbak na tubig. Narito ang paraan upang matukoy ito. Bilugin sa kamay ang basang lupa. Dahan-dahang buksan ang kamay. Kapag bumitak ito, ang lupa ay hindi angkop. Bilugin muli ang lupa at ihagis pataas. Ang lupa ay angkop kapag ito ay hindi nadurog pagbagsak. Dapat ay hindi bahain ang lugar. Alamin ang pinakamataas na baha sa nakalipas na 10 taon para malaman ang sapat na taas ng perimeter dike. Iwasan ang mapunong lugar upang hindi makadagdag sa gastusin ng pagpapagawa ng pangisdaan. Mahalaga ding wasto ang pagkadisenyo at pagplano ng palaisdaan. Hanggat maaari, gawing parihaba ang hugis ng palaisdaan na may ratio na 2:1. Kailangang may pasukan at labasan ng tubig ang bawat pitak o compartment. Mahalagang maglagay ng spillway na magsisilbing daluyan ng sobrang tubig dulot ng ulan. Hukay ng lupa sa pangisdaan na may lalim na di bababa sa 1 metro at kalahati. Ang elevation ng lupa sa palaisdaan ay dapat mababa ng 1 metro sa pagkukunan ng tubig, ngunit mas mataas naman sa labasan ng tubig.
Ang mga dike ng palaisdaan ay mahalaga at kailangang tama ang pagkakagawa. Sa taas na 2 hanggang 3 metro, dapat may kalahating metro ng dike ang nakalitaw sa tubig. Ang lapad sa itaas ng karaniwang dike ay 3 metro. Para sa mga diking ginagamit na daanan, gawing 4 na metro ang lapad sa itaas. Magpasobra ng kalahating metro sa bawat tabi upang hindi madaling gumuho ito. Ang slope ng dike ay nakadepende sa uri ng lupa. Kapag ito ay clay loam, 30 degrees ang karaniwang slope. Kapag mas mahina ang uri ng lupa, pwedeng umabot ang slope sa 45 degrees. Lagyan ng tulos na gawa sa kawayan ng ilalim ng dike kung mahina ang uri ng lupa. Narito ang schedule ng patrabaho at paggawa ng fish pond. Maingat at sistematikong planuhin ang pagpapagawa ng fish pond. Kayuri ng lupa para maging pantay gamit ang bulldozer o backhoe. Humukay ng core trench o mitsa sa gitna ng gagawing dike. Gumawa ng 4 hanggang 6 na compartment sa 1 hektarya. Ang sahig ng palaisdaan ay dapat nakaslope pababa patungo sa labasan ng tubig o gate. Gumamit ng compactor upang patigasin ang sahig ng palaisdaan. Ang nahukay na lupa ang siyang gagawing dike. Gawing pantay ang taas ng lahat ng dike. Gumawa ng kanal ng 1 metro ang lapad mula sa entrance ng gate hanggang sa exit nito. Ito ang magsisilbing pasukan at labasan ng tubig. Siguraduhin ding maayos ang yari ng mga water control structure tulad ng prensa o gate. Maaaring gumamit ng PVC o reinforced concrete pipe para sa daluyan ng tubig. Lagyan ng mga screen sa loob at labas ng tubo upang hindi makatakas ang isda at hindi pumasok ang mga isdang nangangain ng similya. Narito ang isang patnubay sa pagpili ng tamang sukat ng tubong gagamitin. Para sa lumang palaisdaan, narito ang paghahanda bago ito gamiting muli. Patuyuin ang palaisdaan. Alisin ang mapaminsalang isda o predator na maaaring kumain sa similya o maging kaagaw ng tilapia sa pagkain. Para mapuksa ang mga natira pang peste, pabayaang mabilad sa araw ang palaisdaan hanggang magbitak ang lupa. Ang pagbibilad sa araw ay makatutulong din sa pagsingaw ng toxic gases sa palaisdaan tulad ng ammonia at sulfides at maging ng acidity ng lupa. Lasunin ang iba pang peste sa natirang tubig gamit ang organic na lason tulad ng tea seed powder, tobacco dust at iba pang katulad nito. Huwag gumamit ng mga pinagbabawal na kemikal at gamot tulad ng pesticides at antibiotics. Bungkalin at muling patagin ang lupa mula sa dulo pababa patungo sa gate o lagusan ng tubig. Ayusin ang mga dike at ang pasukan at lagusan ng tubig. Lagyan ng pinong screen ang mga gate at tubong pasukan at lagusan ng tubig. Siguraduhing maayos ang pagkakalagay nito. Banlawan o hugasan ng palaisdaan sa pamamagitan ng pagpapapasok ng malinis na tubig at pagpapalabas nito. Kung kinakailangan, lagyan ng agricultural lime ang palaisdaan sa susunod na araw upang mabawasan ang acidity ng lupa at muling makondisyon ito. Gumamit ng 300 to 600 kilograms ng lime sa bawat hektarya depende sa acidity ng lupa. Magpapasok ng tubig sa lalim na 1 to 1.2 meters. Kung hindi gagamit ng commercial feeds, ihanda ang palaisdaan sa pagpapatubo ng natural na pagkain gaya ng lumot at lablab. Maglagay ng basal na abono tulad ng dumi ng manok at chemical fertilizer tulad ng ammonium phosphate o 16-20-0. Isabog ng pantay ang 2 sa palaisdaan. Narito ang proporsyon sa bawat hektarya depende sa taba ng lupa. 100 hanggang 200 kilos ng 16-20-0 sa bawat hektarya. 1,000 hanggang 2,000 kilos ng dumi ng manok bawat hektarya. Kapag kulay berde na ang tubig, nangangahulugang tumubo na ang natural na pagkain para sa tilapia. Maaari ng
maglagay ng similya. Tandaan, hanggat maaari, gumamit lamang ng similyang pare-parehas ang laki. Tiyakin na ang hatchery na pagkukunan ng similya ay may magandang lahi ng broodstock o inahin. Mainam kumuha sa mga istasyon ng BIFAR o sa mga accredited hatchery. Siguruhing malusog ang isda at walang sakit. Malusog ito kapag aktibo, masigla at maganda ang kaliskis. Magpakawala lamang ng similya sa umaga, hapon o kapag makulimlim ang panahon o umuulan o kung kailan malamig ang temperatura ng tubig. Makabubuting i-acclimatize muna ang mga fingerlings bago ito pakawalan. Hayaan munang lumutang ng 15 to 30 minutes ang plastic bag na may fingerling sa palaisdaan upang pumantay ang temperatura nito. Unti-unting maglagay ng tubig mula sa fish pond sa loob ng plastic bag. Pagkatapos, dahan-dahang ibuhos ang mga similya. Ang dami ng ilalagay na similya ay naaayon sa sistema ng pag-aalaga, pangangasiwa sa kalidad ng tubig at pagpapakain. Huwag maglagay ng sobra sa inirekomendang dami na dapat ilagay sa bawat metro kudrado. Ang layunin ng tamang pagpapakain ay mabigyan ng isda ng sapat at angkop na nutrisyon upang ito'y mas mabilis lumaki. Sa gayon, tataas din ang kikitain ng fish farmer. Ang supplemental feeds ay ginagamit kapag ubos na ang natural na pagkain sa palaisdaan. Tandaan, ang tilapia ay nabibilang sa uri ng mga isda na nanginginain sa ibabaw ng tubig o surface feeder. Mas maraming pagkain ang kinukonsume nito sa araw kaysa gabi. Ang uri at dami ng feeds na dapat ibigay ay naaayon sa laki ng isda. Fry mash. Para sa isdang may timbang na 5 grams pababa, 10 to 15% ng body weight ang ibinibigay kada araw. Starter feed na ibinibigay kapag may bigat na ito ng mula 5 to 30 grams, 5 to 10% ng body weight ang pinapakain kada araw. Ang grower o juvenile pellet ang pinapakain para sa isdang may bigat na mula 30 to 90 grams, 3 to 5% ng body weight kada araw ang binibigay. Finisher o adult feeds naman ang pinapakain sa isdang tumitimbang ng mahigit sa 90 grams hanggang sa ito ay anihin. 2 to 3% ng timbang ang pinapakain kada araw. Pakainin ang alagang isda 2 hanggang 3 beses isang araw. Gumawa ng table upang ma-monitor ang paglaki ng isda at malaman ang dami ng kailangang feeds. Gumamit ng feeding trays upang maiwasan ang sobrang pagpapakain. Ang sobrang feeds ay nabubulok lamang sa ilalim ng palaisdaan. Habang nabubulok, nababawasan ng oxygen sa tubig na maaaring maging dahilan sa maraming pagkamatay ng mga alagang isda. Magpakain sa mga oras na ito. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali at mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Panatilihing hindi bababa ng 1 metro ang lalim ng tubig sa palaisdaan. Magdagdag ng sariwang tubig kapag bumaba ang taas nito. Kapag hindi na maganda ang kalidad ng tubig, bawasan ng 25% at muling magpapasok ng sariwang tubig. Ang lablab ay mga maliliit na halaman o phytoplankton at hayop o zooplankton na lumulutang sa tubig. Ito ay natural at pinakamasustansyang pagkain ng tilapia. Mabilis itong tumutubo sa palaisdaan kapag mataba ang lupa o may patabang inilagay sa lupa. Para mapanatili ang pagtubo nito sa palaisdaan, maglagay ng abono 22 kilograms per hectare ng 18-45-0 at 25 kilograms per hectare ng 16-20-10 sa bawat linggo. Kapag organic na pataba, tulad ng dumi ng manok, baboy, baka o kalabaw ang gagamitin, maglagay ng 375 to 500 kilograms bawat ektarya sa bawat linggo. Itigil ang paglalagay ng abono 2 linggo bago anihin ang isda. Panatilihin ang visibility ng tubig sa 30 to 40 centimeters. Malalaman ito gamit ang Secchi disc. Magbawas ng lablab kapag lumalabo na ang tubig. Malaki ang epekto ng predator
o mga kakumpetensya sa pagkain ng mga alagang tilapia. Ang ahas ay kumakain ng maliliit na tilapia bukod pa sa posibleng panganib ito sa caretaker. Panatilihing malinis ang dike para hindi pamahayanan ito. Panatilihing malalim ang tubig sa lahat ng bahagi ng palaisdaan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang ibong kumakain ng isda. Maging ang palaka ay kumakain ng maliliit na tilapia at nagiging kaagaw ng isda sa espasyo at hangin sa tubig. Maaring kontrolin ang dami nito sa pamamagitan ng pagkuha at pagsira ng mga itlog nito. Ang tilapia ay maaari ng anihin makaraan ng 4 na buwan o kapag naabot na ang sapat na laki na kailangan ng merkado. Narito ang paraan ng tamang pag-ani. Itigil ang pagpapakain 48 oras bago mag-ani. Hanguin ang isda sa umaga hanggat maaari ay bago umabot ang 28 degrees centigrade ang temperatura ng hangin. Lambatin muna ang isda gamit ang seine bago tuluyang patuyuin ang pangisdaan. Pulutin ang mga natirang tilapia. Hugasan ang isda at agad ilublob sa tubig yelo. Uriin ayon sa laki, bilangin at timbangin. Kung ibebenta ng buhay ang tilapia, ilagay ang mga ito sa hapa o tangke. Upang maiwasan ang lasang gilik, ilipat ang tilapia sa ibang pitak na may malinaw na tubig at panatilihin dito hanggang 2 araw. Ayusin ang salitan ang inaning tilapia at durog na yelo sa styrofoam box. Ang ratio ng yelo sa isda ay 1:1 o 1 kilong yelo sa bawat kilo ng tilapia. Ang tilapia ay maaaring lumaki ng 150 hanggang 250 grams sa loob ng 4 na buwan o 120 days kapag nasunod ang mga inilatag na tamang gawain ng pag-aalaga. Sa survival rate na 95%, maaaring umabot ng 19,000 pieces ang napalaking isda. Humigit kumulang sa 2,550 kilos ang katumbas nito. Aabot sa 7.65 tons ang kabuang produksyon kapag may 3 croppings ang isasagawa sa isang taon. Sa farm gate price na 55 pesos per kilo, ang kabuang kita sa isang taon ay 420,750 pesos kada ektarya. Ibawas dito ang gastos para sa operasyon sa isang taon na mahigit sa 180,000 pesos, ang netong kikitain ay aabot sa 240,000 pesos. Lumalabas na ang ROI o balik kita ay 133%. Ang initial capital na mahigit sa 49,000 pesos para sa pagpapaayos ng mga dike at pagbili ng bangka ay mababawi sa loob ng humigit kumulang 2.5 taon. Atin namang talakayin ang pagpapalaki ng tilapia gamit ang fish cages. May iba't ibang disenyo, laki at materyales ang fish cages para sa pagpapalaki ng tilapia. Maaari itong nakalutang o nakapirme sa ilalim ng tubig. Makikita ang mga tilapia fish cages na ito sa iba't ibang palatubigan. Maraming bentahe ang tilapia cage culture. Ang mga freshwater tilapia fish cage ay kadalasang inilalagay sa mga pampublikong patubigan tulad ng lawa, dams o mga ilog. Ang mga patubigang ito ay karaniwang kontrolado ng mga munisipalidad at mga local stakeholders. Binibigyang prioridad ng batas ang pagbibigay ng kabuhayan sa mga maliliit na mga mangingisda sa pamamagitan ng mga makabagong aquaculture technology. Bukas din ito sa mga namumuhunan, kaya't maganda ring pagkakitaan ng LGU. Magkatulong na nagbabantay dito ang mga nagpapalaki ng isda, LGU at ibang mga ahensya ng pamahalaan. Katulong din minsan ng PNP at AFP, depende sa inisyatibo ng mga lokal na pamahalaan. Ang ating halimbawa ng floating net fish cage ay yaong ginagamit sa mga dam at lawa. May laki itong 6 by 6 by 12 meters o may kabuang area na 432 cubic meters. May mga lambat na nakapaligid sa pag-aalagaan ng isda at nakatali ng nylon sa frame na gawa sa kawayan. Narito ang mga batayan sa pagpili ng site.
katubigang di masyadong maalon at mahangin at kaunti ang mga lumulutang na sukal na makapipinsala sa mga fish cage. Maaaring maglagay ng mga pangharang na gawa sa kawayan para pansalag sa alon. Malayo sa pinanggagalingan ng polusyon. May dissolved oxygen na hindi bababa sa 3 parts per million. May temperatura mula 20 hanggang 30 degrees centigrade. May pH level na 6.8 to 8. May lalim na hindi bababa sa 7 meters at sapat na water circulation. Malapit sa mga daungan at farm-to-market roads. Maayos ang peace and order situation. Ang stocking density o dami ng isda sa fish cage ay 10 to 15 pieces per square meter. Sa ating halimbawa na 432 square meters na fish cage, maaaring maglagay ng 5,400 pieces ng size 22 o 22-day-old na tilapia fingerlings. Siguraduhing sapat ang pagkain o feeds para sa inyong alaga. Dalawang klase ng commercial feeds ang maaaring gamitin, floater at sinker types. Sa fish cage, ang feed conversion ratio ng tilapia ay 2:1. Ibig sabihin, mangangailangan ng 2 kilong pakain para mapalaki ang 1 kilong isda. 3 to 5% ng body weight ang basihan ng rasyon ng isda bawat araw. Hatiin ang rasyon sa 4 na bahagi at maghintay ng 2 oras sa pagitan ng pagpapakain. Kailangang maging handa sa regular na pagbabantay at pag-aayos ng mga fish cages. Siguraduhing maayos ang balsa at bangka. Magtayo ng kubo para sa bantay at imbaka ng pagkain at kakailanganing materyales. Kalagin ang fish cage sa angkla at hilahin patungo sa ligtas na lugar kapag may inaasahang malakas na bagyo. Gawing regular ang paglilinis, gumamit ng matigas na brush sa pagtanggal ng mga kumapit na dumi at lumot. Ugaliin ding sisirin ang lubog na bahagi ng fish cage para malinis ito sa mga naipong dumi at di nakaing feeds. Kumpunihin agad ang lambat kung may punit o sira. Maaari nang anihin ang isda pagkalipas ng 3 hanggang 4 na buwan, depende sa laki ng isdang kailangan. Kayang anihin ng 2 tao ang isang fish cage. Itabi ang balsa sa fish cage. Hilahin pataas ang ilalim ng net papalapit sa balsa para maipon ang mga isda. Salukin ang mga isda at ilagay sa tangking may tubig yelo. Pag-uri-uriin ayon sa laki. Ayusin ang salita ng inaning tilapia at durog na yelo sa styrofoam box. Ang ratio ng yelo sa isda ay 1:1 o 1 kilong yelo sa bawat kilo ng tilapia. Sa survival rate na 95%, aabot sa 5,130 pieces na isda ang aanihin. May kabuang timbang ito na humigit kumulang sa 845 kilograms. Aabot sa 2.5 tons ang maaaring anihin sa loob ng 1 taon kapag 3 cropping period ang isasagawa. Ang kabuong kita sa unang taon ay mahigit sa 139,000 pesos. Ibawas ang gastos para sa operasyon sa 1 taon, humigit kumulang sa 62,000 pesos at ang neto ay aabot sa 77,000 pesos. Lumalabas na ang ROI o balik kita ay 124%. Hangad ng BIFAR na isulong ang industriya ng pangisdaan sa pamamagitan ng mga angkop na teknolohiya at mga siyentipikong pag-aaral. Sa katunayan, ang ating bansa lamang sa buong mundo ang mayroong katangi-tanging gene bank ng tilapia na makikita sa BIFAR National Freshwater Fisheries Training Center sa Muñoz, Nueva Ecija. Ang center na ito ang nangunguna sa pagpapalaganap ng teknolohiya ng tilapia at sa ibayong pag-aaral upang mas mapabuti ang mga uri o strains nito. Sinisiguro rin ng BIFAR ang maayos na distribusyon na mataas na uri ng similya ng tilapia sa buong bansa sa pamamagitan ng pagtatatag ng central at satellite hatchery at pagbibigay ng accreditation sa mga private hatchery. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapapaunlad ang kita ng mga fish farmers sa hinaharap.
At dahil malaki ang potensyal ng tilapia sa pandaigdigang merkado, pinag-ibayo rin ng pamahalaan ang pagpapatayo ng mga pangunahing infrastruktura tulad ng Tilapia Fillet Processing Center sa Northern Mindanao. Ang iba't ibang teknolohiya sa pangisdaan ay tinuturo sa lahat ng sangay ng BIFAR na matatagpuan sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Maaari ding sumangguni sa 7 Regional Fishermen Training Centers at sa 16 regional offices ng BIFAR sa buong bansa tungkol sa mga bagong developments sa tilapia industry. Ang mga training na ito ay bukas sa lahat ng interesadong matuto ng teknolohiya at mag-umpisa ng kanilang sariling negosyo sa tilapia. Maraming pamilya ang matutulungan at maraming kabuhayan ang uunlad sa industriya ng tilapia. Tunay na ang ating mga katubigan at karagatan ay patuloy na magbibigay biyaya kung ito'y aalagaan at bibigyang halaga.